If I from may add, Mr. Isabela. President, Salamat po, Mr. yeah, President. not only treatment that do we need to get focused on, but also research and studies needed para ma-address itong proper care and proper treatment for children with disabilities. Yan po siguro isa pa sa pagtutunan ko na pag gumawa ko ng bill, bukod sa budget. Of course, dapat magkaroon ng budget pertaining to that. But also very important is yung budget na mapupunta, malaking chunk of that budget should go to studies and research on the proper treatment and care for children with disabilities. Thank you. Thank you, Mr. President. May we recognize also our distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta, is recognized. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, meron po tayong batas, itong Republic Act 11650, na kung tawagin po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in support of inclusive education. Sang-ayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito. To ensure the institutionalization of services for learners with disabilities, a PSB, meaning to say program support budget for learners shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating pinag-uusapan o kinukonsider na 2026 budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sang-ayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm gonna look into it, Mr. President. Right now, I'm not aware of that line item in our NEP, Mr. President, but I'll going to look into it, Mr. President. Kasi po, Mr. President, napansin ng representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities. Pero wala pong specific line item allocation, halimbawa, doon sa child fine system. Ito po ay napaka-importante, Mr. President, kasi kung wala naman itong child fine system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na mayroong disabilities sa buong bansa, kung nasa ang eskwela po sila. At hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka-importanting masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila at kung nasaan sila, sapagkat wala nga pong line item na nakalagay sa budget, ito naman po itinatadhana ng batas, mahihirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mukhang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB, nawala po yun. Yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At ang nakikita po nating malinaw, materialis po for learners for disabilities. Maliwanag po yun.
Ngunit kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities, wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung child fine system. Hindi lamang po yon, Mr. President, sana'y nagkakamali po ako pero wala rin po yung hiring of specialists for diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, na wala din po yung to defray expenses in the delivery of related services stated in Section 4P. Ito nga po yung sa transportation and various developmental, corrective and other support services for student with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante, kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating interes na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring nakaligtaan po. Napaka-importante po ng line item na ito. Mr. President, kaya ko lamang po sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin. Kahit na po tapos na yung individual amendments, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito isusulat sa ating chairman para sa ganon makahanap pa po tayo ng fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-uos natin ng ASEAN. Binabalak ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mr. President, I would like to thank the senator from Tarlac for raising that issue, and I promise, Mr. President, to my colleagues that after this, I would confer with the chairman, committee chair sa Public Health at saka sa DSWD as well as Finance Committee Chair para pag-usapan ito yung mga budget na karapat-dapat para matugunan itong mga pinag-usapan natin dito. Tulad sinabi nga ni Senator Marcoleta na walang saysay itong pinag-usapan natin paano tayo susuporta dito sa mga magagandang programa natin pamalaan kung nawawala naman daw yung budget at wala naman daw sa NEP, if correct me if I'm wrong. So that has to be addressed right away. Thank you for that, for being a keen observant on that matter, the good senator from Tarlac. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that the speech of the gentleman from Isabela and Davao, Senator Tulfo, together with all the interpellations, be referred to the Committee on Health and Demography. I so move. So referred. Oh, same topic, Mr. President. So I withdraw my motion, Mr. President, so that the No. good Senate President may also weigh in on the. No, in fact, Mr. President, I was going to support your motion, but I wanted to know where you would want to refer the speech of the gentleman, Senator Tulfo. It was to the Committee on Health and Demography, sir. Okay, because, Would you want an additional reference yes, Mr. or President, referral? I filed Senate Bill 194. It was last July. This is an act recognizing difference in neurodevelopment, upholding the rights of neurodivergent people, and instituting a national care and support plan for neurodiversity. Now, it was referred to the Committee on Social Justice and the Committee on Health secondarily. So may I know if that is the proper thing to do on this particular speech? Would it be health or social justice first? May I ask for a minute suspension, Mr. President, just to make sure we. check Session the is rules. suspended.
Mr. President. Mr. President, after thorough discussion with the Senate President, his bill was referred to the Committee on Social Justice. Usually, social justice, you discuss reforms, programs for the indigent patients, yung mga programs ng DSWD, yan yung factor dyan. On the bill of the Senate President, Mr. President, it has a big health component. So maybe we'll just reverse the referral. So I move, Mr. President, with the permission of the body, that the bill of Senate President Tito Soto be referred to the Committee on Health and Demography as well as Social Justice, as the primary committee is Health and Demography. Secondarily, And secondarily is the Committee on Social Justice. Any objection? Hearing none, the motion is approved. And at the Then- same time, what we yeah. can do also, Mr. President, is that Privilege speech. the privilege speech and all the interpellators or interpellations be placed primarily the Committee on Health and Demography as well as secondarily to the Committee on Social Justice.